Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano energies na parating sa inyo ngayong full moon in Gemini sa December 15, 2024 at 5:01 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to this channel to show your support, like, share this video, and comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, so Aries, this reading is maaring mas maka-resonate dito yung mga Aries rising, okay? So for Aries, itong full moon is happening in your third house of communication, your siblings, your learning. So maaring some of you, meron kayong mga pag-aaralan, bagong interes. Oo. Kaya lang, this might be a bit challenging for you kasi pwedeng gusto nyo siya pero sa ngayon, meron kayong ibang priority. Let's say, for example, gusto mo mag-aral pero wala kang oras dahil busy ka sa trabaho, busy ka sa ibang mga bagay. Maaring yan din yung parang nagpapastress rin sa'yo dahil you feel limited. Some of you pwedeng nagkakaroon ng mental breakdown, parang bigla na lang kayo maiiyak kasi may times na naaawa kayo sa sarili nyo dahil hindi nyo nagagawa yung mga bagay na gusto nyo. Some of you, kung makakita kayo ng mga posts sa social media, sometimes you tend to compare your life sa ibang tao, and sometimes feeling mo mas less ka sa kanila or mas mababa ka sa kanila, and sometimes naawa ka sa sarili mo. Yung iba naman, pwedeng you become quite emotional sa mga nakikita mong situation sa social media, especially sa TikTok. Halimbawa, may mga videos dyan. Ang bilis mong makarelate, ang bilis mong tamaan, ang bilis mong matouch, things like that. So, you might feel a bit emotional during this time. Some of you, pwede ring meron kayong issue with a sibling, kapatid, no? Pwedeng nagkakaroon kayo ng challenging situation sa kapatid ninyo, lalo na kung ito ay nasa abroad or nasa malayong lugar, no? Pwedeng misunderstanding at yun din yung nagiging dahilan kaya marami rin gumugulo sa isip nyo. Oo. Jupiter is a planet of expansion, no? Nasa third house nyo rin yan. So actually marami kayong ideas ngayon. You are very creative during this time. Kaya lang, it's either kasi na maging creative ka at ma-divert mo yung attention mo sa pakipakinabang na bagay, or mapunta ka dun sa situation na parang self-pity ka. So, I suggest na i-divert nyo yung attention nyo doon sa mga kapakipakinabang na bagay, dahil at the same time, parang you are hitting two birds with one stone, na nalibang ka na, hindi mo na naiisip yung mga problema mo, and at the same time, mas productive ka pa. 'Di ba? I know sometimes it's hard, but ganun talaga life goes on, no? Meron mang mga bagay na hindi natin naaabot sa ngayon or nakakukuha, at least take one step closer to your goal, kahit maliliit na steps. Kasi yung mga steps na yan, it will add up, and eventually magiging big steps na yan para ma-achieve mo yung goals mo. Okay? So, maari ring meron kayong mga hindi na-express na thoughts, no? Mga naiisip or feelings with someone na syempre pag naiipon yan, parang you tend to become
sensitive. May mga triggers, mabilis kang mairita, mabilis kang mainis. So, have someone to talk to. Pero kung sa tingin mo, walang tao na pwede kang makausap ng nararamdaman mo, na pwede mo mapagkatiwalaan, journaling, no? Sulat mo, nararamdaman mo, mga naiisip mo. It's your way to release as well. Kasi yan yung time na ma-release mo yung mga nararamdaman mo. I see some frustration rin kasi. Yung iba naman sa inyo rito, nagkakaroon kayong spiritual awakening. Kino-question nyo yung mga dati nyong belief system kung bakit yun yung pinaniniwalaan nyo dati and bakit ngayon nagbabago. Oo. So, something spiritual also is happening sa inyo. Pwedeng nagbabago kayo ng religion, belief system. You are exploring mga bagong kaalaman related sa philosophy. Anything that will interest your learning. Yung iba, self-study ang gagawin para mas mapagyaman ninyo ang inyong kaalaman. This is your energy, the Emperor. Moving on. Okay. Meron kayong iniiwasan. Isang sitwasyon na sa tingin nyo, hindi na siya nakakatulong sa peace of mind ninyo. So, pwedeng yung household niyo, tinitirhan niyo, or trabaho ninyo, or even a connection with someone, iniiwasan nyo na. Kahit friendship yan, kahit family or romantic partner. Because you want peace of mind. Three of Swords. The Six of Pentacles. Meron kasi ditong disappointment, no, sa isang tao na ina-expect mo na matutulungan ka or someone who will give support sa'yo, pero hindi pala. So, ngayon, ikaw mismo ang magte-take action or gagawa na ng solusyon. Kasi pwede humihingi ka ng tulong sa taong to pero hindi ka niya tinutulungan. So ngayon, ikaw na yung gagawa ng paraan. You are becoming more independent. Find balance. Balance in your life. A win-win outcome is forecast. And then make time for self-love. Yes. I think itong finding balance, no, mangyayari yan kapag nagbigay ka ng time sa sarili mo. Make time for self-love. Focus on yourself. Focus on developing yourself. Kasi eventually, malalagpasan mo tong challenge na to related sa mga gusto mong ma-achieve na napipigilan sa ngayon. Depende rin kasi yan sa mga taong nakakasama mo, nakakasalamuha mo, kung supportive ba sila, or sila ba yung parang humihila sa'yo pababa. Okay? So, I think you will take a step, no, para magbago yung direction na tinatahak mo at makaalis ka sa sitwasyon na mayroong limitasyon. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!